Magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. Magandang umaga po, Father Vic. Araw ng Miyerkules, sa ika-29 na linggo sa karaniwang panahon, at sa ating ebanghelyo ngayon, narinig natin kung papaanong ang bawat isa sa atin ay inaasahan ng Diyos na magiging tapat at mabuting alipin. Tapat at mabuting lingkod. Na kung meron man tayong pagsisikapang gawin, sabihin, ito ay mga bagay, mga kaisipan, mga salita na aayon lamang sa kalooban at kagustuhan ng Diyos. Ano ba ang ibig sabihin ng maging isang tapat at mabuting lingkod? Na kapag ako ay nangako ng tapat at mabuting paglilingkod sa Diyos, sisikapin ko sa abot ng aking makakaya na gampanan ito ng buong katapatan. Na sisikapin ko na sa lahat ng pagkakataon sa aking buhay bilang lingkod, makikita sa akin ang katapatan at kabutihan. At sa totoo, napakahirap humanap ngayon ng tapat at mabuting lingkod. Napakahirap humanap ng tapat at mabuting alipin. Napakahirap humanap ng tapat at mabuting kasambahay. Kaya di ba yung iba, mas pinipili na lang na kami-kami na lang ang magtutulong-tulong kasi ang hirap humanap ngayon ng mapagkakatiwalaang kasambahay. Yung tipong maayos na pinag-usapan ninyo ang mga bagay na dapat niyang gawin, pero sa katapusan, meron palang hindi magandang ginagawa. Napakahirap magtiwala sa panahon ngayon. Napakahirap pagtiwalaan ang mga taong lumalapit sa atin at nagsasabi, handa akong maglingkod. Kasi may mga pagkakataon na kapag yung mga kasama natin na nagsasabi, handa akong maglingkod at hindi nangyayari yung kanilang gusto at hindi umaayon sa kanilang gusto o plano ang kung ano ang ginagawa, doon nagkakaroon ng problema. Kaya talagang totoong-totoo ang sinasabi ngayon sa ating mabuting balita. Napakahirap maging tapat at mabuting lingkod. Biyaya ng Diyos ang kailangan para ito'y magampanan. Pero kung paiiralin ko yung aking sariling kagustuhan, kapag paiiralin ko yung mga pangarap at gusto ko sa buhay, ang hirap maging tapat at mabuting lingkod. Pero kung ipapaubaya ko ang lahat sa Diyos, kung isusuko ang lahat sa Kanya, hindi man maganda at hindi man naaayon sa gusto ko ang nangyayari, mananatili pa rin akong mabuti at tapat na lingkod. Sapagkat malinaw sa akin, ang aking paglilingkod ay hindi nakasentro sa tao. Ang aking paglilingkod ay nakasentro sa Diyos. Kaya bilang lingkod, sisikapin ko na talagang maging tapat at maging totoo sa salita, sa gawa. Noon, ngayon, at kung hanggang kailan ipagkakaloob ng Diyos sa akin ang biyaya para maging lingkod. Kaya mga kapatid, minsan maganda talaga na pinag-iisipang mabuti, pinagninilayan, pinagdadasalan,
ang mga desisyon na ginagawa natin sa buhay. Lord, gusto kong maglingkod. Sigurado ka. Gusto kong mag-serve, Lord. Sigurado ka na magagampanan mo ng buong katapatan ang responsibilidad na aakuin mo, na ipapangako mo sa Diyos na gagampanan mo ng buong puso. Kaya talagang biyaya ng Diyos ang kailangan para tayo ay maging tapat at maging mabuting lingkod. Ipagdasal natin ang bawat isa, lalo na yung mga kapwa ko lingkod dito sa parokya. Kailangan lumabas tayo sa ating pagkamakasarili. Kailangan patunayan natin sa Diyos na nung tayo ay nangako ng paglilingkod sa Kanya, magiging tapat at mabuting lingkod tayo para sa Kanya. Amen.